Sinorpresa ako ng asawa ko ng isang solo trip sa Paris. Habang papasakay na ako sa taxi, hinawakan ng matandang hardinero namin ang pulso ko. Ma'am, huwag po kayong umalis. Magtiwala ka lang sa akin. Nagkunwari akong aalis, pero palihim akong bumalik at nagtago sa bahay panauhin. Isang oras ang lumipas, huminto sa labas ng bahay namin ang isang itim na van at humawak ako ng malalim habang pinapanood ko ang nangyari. Natutuwa akong nandito ka. Sundan ang kwento ko hanggang sa wakas at magkomento sa lungsod na pinagmamasdan mo para makita ko kung gaano kalayo na ang narating ng kwento ko. Dapat ay alam ko na may mali nang makita ko ang itim na maleta sa tabi ng pintuan namin. May kasiyahang tingin si Joachim sa mukha, parang lalaking kakalutas lang ng mahirap na palaisipan at palagi niyang tinitingnan ang relo niya tuwing ilang minuto. Pagkatapos ng 34 na taon naming pagsasama, kilala ko na ang itsurang iyon. Ibig sabihin, may pinaplano siya at itinuro sa akin ng karanasan na bihira sa akin ang mga sorpresa ni Joachim. Paris Lore, anunsyo niya, sabay ng pagkalat ng kanyang mga braso na para bang iniaalay sa akin ang buong mundo. Ikaw at ako lang, mahal, isang pangalawang honeymoon. Nakatayo ako sa kusina namin. Ang tasa ng kape ay nasa kalagitnaan ng pag-angat papunta sa aking mga labi. Sinusubukang iproseso ang kanyang sinabi. Sumisilay ang sikat ng araw sa umaga sa mga bintana. Naglalagay ng gintong liwanag sa mga granite na countertop na pinili ko ng ilang buwan, 3 taon na ang nakalipas. Mukhang normal ang lahat. Parehong dilaw na kurtina, pareho ang koleksyon ng mga seramikang ibon sa gilid ng bintana, pareho ang asawang ginigisingan ko ng almusal mula pa noong 1990. Ngunit may kakaiba na para bang nagbago ang presyo ng hangin. Paris, inulit ko habang inilapag ko ang tasa ko. Joachim, hindi pwede na basta na lang tayong iiwan ang lahat at pupunta sa Paris. May book club ako sa Huwebes at may party para sa anibersaryo ng mga Mir sa Sabado. At naasikaso ko na iyon. Pinutol niya ang sinasabi ko habang lumalapad ang parehong kontentong ngiti niya. Tinawagan ko mismo si Mrs. Mir at sinabi kong hindi ka maganda ang pakiramdam at kailangan mong magpahinga. Tumama sa akin ang mga salita na iyon na parang timba ng malamig na tubig. Sinabi mo sa kanila na hindi ako maganda ang pakiramdam? Joachim, wala namang mali sa akin. Iwinagayway niya ang kamay na parang hindi na niya ako pinapansin. Maliit na puting kasinungalingan lang ito, mahal. Bukod pa rito, mukhang pagod ka nitong mga nakaraang araw. Makakatulong sa iyo ang isang biyahe sa Paris. Gusto kong tutol na ipunto na pakiramdam ko ay malusog naman ako. Ngunit may isang bagay sa kanyang tono na nagpigil sa akin. May talas sa kanyang boses na mas madalas kong naririnig nitong mga nakaraang araw. Padalos-dalos, halos may pagmamarunong na para bang kinakausap niya ang isang batang hindi nauunawaan ang mga desisyon ng matatanda. Dumating ang taxi ng eksaktong 12:00 ng tanghali. Pinanood ko mula sa bintana ng sala habang pumapasok ito sa aming driveway. Maliwanag ang dilaw nitong pintura laban sa kulay abo ng kalangitan ng Disyembre. Ang maleta ko, na inimpake ni Joachim para sa akin habang kunwari ay naghahanda ako, ay mabigat sa aking kamay. Hindi ko tiningnan kung ano ang nilagay niya rito. Isa na namang maliit na pagsuko sa isang kasal na puno ng mga pagsuko. "Halika na, Lore!" sigaw ni Joachim mula sa pintuan. "Ayaw nating malate sa flight natin." Huling tiningnan ko ang aming bahay. 24 na taon na kaming nakatira rito mula nang maging posible ang pagbabayad ng mortgage dahil sa promosyon ni Joachim sa kumpanya ng siguro. Bawat sulok ay may alaala. Ang sala kung saan namin ginanap ang mga hapunan tuwing Pasko, ang silid pag-aaral kung saan ako nagbasa ng hindi mabilang na gabi habang siya ay nanonood ng telebisyon. Ang kusina kung saan natutunan kong lutuin ang sauerbraten ng kanyang ina kahit na masyado itong maalat para sa panlasa ko. Nang lumabas ako, tumama sa aking mga pisngi ang hangin ng Disyembre. Nakita ko si Severin sa gilid na hardin, nakaluhod sa tabi ng mga rosas tuwing taglamig na inalagaan niya ng kininaw taon.
Nagkita ang aming mga mata sa kabila ng damuhan na natabunan ng hamog na nagyelo at may nangyari sa pagitan namin. Isang tingin na hindi ko lubos na maunawaan. Pag-aalala, marahil o isang babala. Si Severin ang aming hardinero mula pa noong 2009 nang magpasya si Joaquim na kailangan ng aming ari-arian ng propesyonal na pangangalaga. Karaniwan, tinuturing siya ng mga tao bilang katulong lamang. Pero sa paglipas ng mga taon, naging higit pa siya sa akin. Siya ang uri ng lalaking napapansin ang mga bagay-bagay. Kapag kailangan ng dagdag na tubig ng mga rosas tuwing tagtuyot, kapag barado ng mga dahon ng taglagas ang mga alulod, o kapag tila tahimik ako ng husto matapos batikusin ni Joaquim ang aking pagluluto o pag-aayos ng bahay. Inaakyat ng trooper ng taxi ang mga bag namin sa likod ng sasakyan nang biglang tumayo si Severin at pinagpag ang dumi sa kanyang mga tuhod. Lumapit siya sa amin nang may hindi pangkaraniwang pagmamadali. Nangunguskos ang kanyang mga sapatos na pangtrabaho sa graba sa daanan. Mrs. Holloway, ani niya, na ang boses ay may kakaibang tindi. Severin, ang sagot ko, nagulat sa paglapit niya. Karaniwan, siya ay tahimik lang sa oras ng trabaho at pinananatili ang propesyonal na distansya na gusto ni Joaquim. Ma'am, huwag po kayong umalis. Napahinto ako sa mga salitang iyon. Lumingon ako para harapin siya at napansin kong bahagyang nanginginig ang kanyang mga magaspang na kamay at ang malalalim na kulubot sa pag-aalala sa paligid ng kanyang kayumangging mga mata. Si Severin ay 78 taong gulang, isang lalaking nakaranas na ng sapat sa buhay para malaman kapag may mali. Tiwala ka lang sa akin, patuloy niya habang lumalapit. Bumababa ang kanyang boses sa isang mapilit na bulong. Pakiusap, Mrs. Holloway, huwag kang sumakay sa kotse na iyan. Sa likuran ko, narinig ko ang mga yabag ni Joaquim sa graba. Tumitindi ang kanyang pagkainip. Anong problema rito, Severin? Walang problema, sir. Mabilis na sumagot si Severin, ngunit hindi niya ako tinanggal sa tingin. Binabati ko lang naman si Mrs. Holloway ng ligtas na paglalakbay. Pakiramdam ko ay nahahati ako sa pagitan nila, ang asawa ko sa loob ng 34 na taon at ang lalaking ito na nag-alaga sa aming hardin ng may tahimik na debosyon. Mayroon sa ekspresyon ni Severin isang desperadong katapatan na nagpahigpit ng dibdib ko sa hindi maipaliwanag na takot. Lore, binuksan ng boses ni Joaquim ang aking mga iniisip. Kailangan na nating umalis ngayon o mahuhuli tayo sa flight natin. Tumingin ako kay Severin muli. Bahagya siyang tumango na para bang naiintindihan niyang kailangan kong gumawa ng desisyon sa sandaling iyon. Ang pinlano kong tiwala sa aking asawa o ang kutob na nagsasabing may napakasamang nangyayari. Papunta na ako, sigaw ko kay Joaquim, saka ko pababa ang boses para kay Severin. Ayos lang ito, alagaan mo ang mga rosas habang wala ako. Habang papalapit ako sa taxi, nag-uumangkas ang isip ko. Ipinakita sa akin ng 4 na dekada ng pagsasama ang pagbasa sa mga banayad na palatandaan ng mood ni Joaquim. At ngayon, may kakaiba. Ang pilit na kasiglahan, ang biglaang pagiging impulsibo na hindi bagay sa karaniwan niyang maingat na ugali, ang paraan ng pag-aayos niya sa lahat nang hindi muna ako kinonsulta. Lahat ng iyon ay bumubuo ng isang larawan na hindi ko lubos na maipaliwanag, pero tiyak na hindi ko nagustuhan. Hinipo ko ang hawakan ng pinto ng taxi at saka huminto. Sa totoo lang, sabi ko, habang lumilingon kay Joaquim, nakalimutan ko ang aking salaming pambasa. Alam mo namang hindi ako makakatulog sa eroplano kung wala iyon. Halos hindi namamalayang nanigas ang panga ni Joaquim. Lore, wala na tayong oras. 1 minuto lang ito, iginiit ko, habang papabalik na ako sa bahay. Sige, pasok ka na sa kotse at komportable ka na. Babalik agad ako. Pagsapit ko sa loob, kinuha ko ang salamin ko sa mesa sa tabi ng kama, pero sa halip na agad bumalik sa taxi, lumapit ako sa bintana ng silid na nakaharap sa bakuran. Mula roon, nakita ko si Severin na nakatayo pa rin sa tabi ng hardin ng rosas. Nakatuon ang kanyang pansin sa taxi, kung saan si Joaquim ay nakatingin na ngayon sa kanyang telepono nang may halatang kasabikan. May isang bagay sa babala ni Severin na tumimo sa dibdib ko na parang splinter.
Sa 5 taon niyang pagtatrabaho para sa amin, hindi siya kailanman nakialam sa aming personal na usapin. Hindi nagbigay ng hindi hinihinging payo at hindi nagpakita ng iba kundi magalang na paggalang sa hangganan ng amo at empleyado. Ang pag-iingat niya sa kanyang trabaho sa pagtatangkang pigilan akong umalis ay nangangahulugang may alam siya na hindi ko alam. Nagpasya ako ng isang bagay na magbabago sa lahat. Sa halip na bumalik sa taxi, palihim akong lumabas sa likurang pinto at nagtungo sa bahay panauhin, isang maliit na kubo na ipinatayo namin noong 2012 para sa mga kamag-anak na hindi kailanman bumisita. Mula sa harapang bintana nito, malinaw kong nakita ang aming daanan ng sasakyan at ang pangunahing bahay. Ngunit dahil sa anggulo ng gusali, hindi niya ako makikita ng sino mang papalapit mula sa kalsada. Pinanood ko si Joaquim na lalong naging magulong dahil sa pagkawala ko. Bumaba siya sa taxi ng 2 beses, tiningnan ang kanyang telepono at tiningnan ang bahay na may ekspresyong hindi ko pa nakita dati. Hindi ito pag-aalala para sa nawawalang asawa niya, kundi inis sa isang planong hindi natuloy. Nang sa wakas ay pumasok na siya para hanapin ako, narinig ko siyang tinatawag ang pangalan ko nang unti-unting naiinis. 20 minuto ang lumipas, lumabas siyang mag-isa, nagsalita ng maikli sa trooper ng taxi at pinauwi na ang sasakyan. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang telepono at nakipag-usap ng ilang minuto. Hindi ko narinig ang kanyang mga salita, pero malinaw ang sinasabi ng kanyang kilos. Marahas na galaw, nerbyosong pag-urong-sulong, ang uri ng masiglang pag-uusap na nagpapahiwatig na ipinaliwanag niya ang isang problema sa isang taong hindi magugustuhan ang marinig tungkol dito. Doon ko nalaman na tama si Severin sa pagbabala niya sa akin. Ano man ang dapat sanang mangyari sa paglalakbay na ito sa Paris, naabala ko iyon sa pamamagitan ng aking pagkawala. Lumubog ako sa maliit na armchair sa bahay panauhin para maghintay. Nanlilisod ang puso ko sa pinaghalong takot at iba pang pakiramdam, isang damdamin na matagal ko nang hindi naranasan. Sa unang pagkakataon sa loob ng dekada, nagpasya akong mas maniwala sa sarili kong kutob kaysa sa mga plano ng asawa ko. At sa kabila ng matinding takot na hindi ko alam kung ano ang pinagtataguan ko, may nakalalaya sa desisyong iyon. Ang hapon ay tila isang hindi pa natutuklasang lupain sa harap ko, puno ng kakilakilabot na posibilidad at pangako ng katotohanan. Isang oras ang lumipas, narinig ko ang ugong ng makina sa aming driveway. Ngunit hindi iyon ang taxi na bumalik. Mas mabigat ito, mas malaki. Lumapit ako sa bintana at nanlamig ang dugo ko nang makita ko kung ano ang nakaparada sa harap ng bahay namin. Isang itim na van na may nakatint na bintana ang nakatayo eksakto sa kinaroroonan ng taxi kanina. Ang itim na van ay nakatayo sa aming driveway na parang mandaragit na nakakita ng biktima. Mula sa kaligtasan ng bintana ng guest house, pinanood ko habang bumababa ang 2 lalaki mula sa sasakyan. Pareho silang nakasuot ng madilim na damit na sadyang hindi halata. Gumalaw sila ng may kaswal na kumpiyansa na nagmumula sa madalas na pagganap ng isang bagay at ang naiisip na iyon ay nagdulot ng kilabot sa aking gulugod. Ang unang lalaki ay matangkad at payat, malamang nasa 40 gulang na may buhok na paputla at mukha na pangkaraniwan na hindi mo mabibigyan ng pangalawang tingin sa kalye. Ngunit ang ikalawang lalaki ang talagang ikinabahala ko. Kahit pa sa malayo, nakilala ko ang matipuno niyang pangangatawan at maingat na ayos ng kayumangging buhok na suot ni Marcos, ang matalik na kaibigan ni Joaquim, mula pa noong estudyante sila. Si Marcos, na siyang best man sa kasal namin, na gumugol ng hindi mabilang na gabi sa sala namin habang nanonood ng football at nagrereklamo tungkol sa bayad kabiyayan sa dati niyang asawa. Si Marcos, na ngayon ay naglalakad patungo sa pintuan ko, ay may dalang malaking itim na maleta na kahina-hinalang kahawig ng mga ginagamit ng mga propesyonal para sa mga sensitibong kagamitan. Idinikit ko ang sarili ko sa frame ng bintana at sinubukang intindihin ang nakikita ko. Bakit nandito si Marcos samantalang dapat ay nasa eroplano ako papuntang Paris kasama si Joaquim? At sino ang estrangherong kasama niya? Dumarami ang mga tanong sa isip ko na parang bakterya sa petri dish at ang bawat isa ay mas nakababahala kaysa sa nauna.
Sinalubong ni Joachim sila sa pintuan at kahit mula sa aking pinagtataguan na 15 talampakan ang layo, nakita ko ang tensyon sa kanyang tindig. Naggesto siya ng walang pasensya patungo sa kalsada at agad na dinala ang 2 lalaki sa loob, na para bang nag-aalala na baka may makakita sa kanila ang mga kapitbahay. Isinara ang pintuan sa harapan nang may tiyak na wakas na nagpakirot sa tiyan ko. Sa sumunod na 30 minuto, nakaupo ako sa hindi komportableng silyangyari sa ratan sa bahay panauhin, nakikinig ng mabuti sa anumang tunog mula sa pangunahing bahay. Paminsan-minsan, may nakikitang gumagalaw sa bintana ng sala namin, mga anino na gumagapang-gapang, mga bakas ng taong may ginagawa na nagpagalaw ng mga muebles. Minsan, nakita kong inayos ng estranghero ang isang tripod malapit sa aming fireplace, ngunit hindi ko makita kung ano ang ikinakabit niya rito. Nagsisimula ng bumaba ng maaga ang araw ng taglamig nang lumitaw si Severin sa pintuan ng bahay panauhin. Halos matalon ako sa takot nang mahina niyang kumatok dahil sobrang nakatutok ako sa pagmamasid sa pangunahing bahay na nakalimutan ko na ang lahat ng iba pa. "Jieng Holloway," mahinahon niyang sabi ng bahagya kong binuksan ang pinto. "Ayos ka lang ba?" Pinasok ko siya, nagpapasalamat sa matibay na presensya ng isa pang tao na tila nasa panig ko. Mas matanda ang itsura ni Severin sa liwanag ng hapon, tila mas marupok, ngunit ang kanyang mga mata ay alerto sa pag-aalala at isa pang bagay, isang uri ng matinding determinasyon na hindi ko pa kailanman nakita sa kanya. "Severin, ano ang nangyayari rito? Bakit mo sinabi sa akin na huwag pumunta?" Hinimas niya ang kanyang kulubot na kamay sa unti-unting lumiing buhok, 1 kilos na nakita ko ng hindi mabilang na beses kapag sinusubukan niyang hanapin ang tamang salita para sa isang komplikadong bagay. "Ginang Holloway, 15 na taon na akong nagtatrabaho sa bahay na ito. Natutunan kong pansinin ang mga bagay, maging alerto kapag may mali. Anong klaseng mga bagay?" Lumapit siya sa bintana at maingat na sumilip patungo sa pangunahing bahay. "Maraming beses nang tumatawag ang asawa mo kamakailan, mga pag-uusap na hindi nila gustong marinig mo. Nagtatrabaho ako sa hardin, Ginang Holloway. Nakakalimutan ng mga tao na nandyan ako at malayo ang naririnig ng tunog sa bukas na mga bintana." Namaga ang lalamunan ko. "Anong klaseng usapan?" "Mga usapan tungkol sa iyo, ma'am, tungkol sa iyong kalagayang pangkaisipan." Tumama sa akin ang mga salita na parang pisikal na suntok. Ang kalagayan ko sa pag-iisip, Severin, ayos lang ang kalagayan ko sa pag-iisip. "Alam ko yan, Mrs. Holloway. Isa ka sa mga pinakamatalinong taong nakilala ko, pero narinig ko siyang nakikipag-usap sa mga doktor, sa mga abogado, at ginamit niya ang mga salitang paghina, maagang paglitaw ng sakit at panganib sa sarili." Lumubog ako sa armchair. Biglang hindi na ako kayang buhatin ng aking mga binti. Hindi iyon posible. Hindi kailanman gagawin ni Joachim. Matagal na kaming kasal, mahal niya ako. Malambot ngunit matatag ang ekspresyon ni Severin. "Ginang, hindi dahilan ang pag-ibig para magsinungaling ang isang lalaki sa mga profesional sa medisina tungkol sa kalagayan ng kanyang asawa, ni hindi rin nito hinihimok siyang magsaliksik ng mga pribadong pasilidad sa psikiatriko na dalubhasa sa pangmatagalang pangangalaga para sa mga pasyenteng may limitadong kakayahan." Parang umiikot ang silid sa paligid ko. "Mga pasilidad sa psikiatriya. Pasensya na, Mrs. Holloway. Alam kong mahirap itong marinig, pero 3 linggo na ang nakalipas, nag-aayos ako ng mga bakod na halaman sa labas ng bintana ng opisina niya nang magkaroon siya ng mahabang usapan sa isang tao mula sa isang lugar na tinatawag na Waldis Row Senior Residence. Isang pribadong pasilidad ito, mga 2 oras ang layo sa Hilaga mula rito. Napakamahal, napakadiskreto. Sinubukan kong iproseso ang sinasabi sa akin ni Severin, pero tinanggihan ng isip ko ang impormasyong iyon na parang sistemang pang-imyunidad na lumalaban sa impeksyon. Si Joachim ay nagsasaliksik tungkol sa mga institusyong pangkaisipan. Sinasabi ni Joachim sa mga doktor na lumalala ang aking kalagayang pangkaisipan. Walang katuturan ito, imposible, salungat sa lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa aming kasal. Pero bakit? Bulong ko. Kahit totoo man ang sinasabi nila, bakit niya ako gustong ikulong?
Tumahimik si Severin ng matagal. Nakatuon ang kanyang pansin sa pangunahing bahay. Jiang Holloway, namana ninyo ang malaking halagang pera 5 taon na ang nakalipas nang pumanaw ang inyong mga magulang, hindi ba? Parang bigla na lang lumitaw ang tanong, ngunit tumango ako. 2 milyong euro. Maingat na maingat ang aking ama sa kanyang mga pamumuhunan at hindi kailanman gumastos ng pera ang aking ina sa anumang hindi kailangan. Pero alam ito ni Joachim. Inilagay namin ito sa isang pinagsamang account. Sa totoo lang, ma'am, hindi nyo pa. Tinitigan ko siya. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, nasa pangalan mo pa rin ang pera. Alam ko kasi tinulungan kitang buhatin ang ilang dokumento mula sa kotse mo noong nakaraang buwan nang dumating sila mula sa bangko. May nahulog sa folder mo at hindi ko maiwasang makita ang mga bank statement nang pulutin ko sila. Biglang binalik ng isip ko ang hapon na iyon. Nakipagkita ako sa aming tagapayo sa pananalapi para i-update ang aming investment portfolio. At oo, naalala kong may dala akong tumpok ng mga papel. Naalala ko rin na tinulungan ako ni Severin sa mga bag ko nang nahirapan akong buksan ang pinto. Noon, nagpasalamat ako sa kanyang tulong. Ngayon naisip ko na baka nailigtas nito ang buhay ko. 2 milyong euro, nagpatuloy si Severin ng maingat ay malaking halaga, lalo na para sa isang lalaking nahihirapan sa utang sa sugal sa loob ng 2 taon. Tumigil ang mundo sa pag-ikot. Utang sa sugal? Pasensya na, Ginang Holloway. Mukhang hindi ako dapat magsabi ng anuman, pero nakita ko ang mga liham. Yung mga dumarating sa mga sobre na walang marka, yung mga kinukuha niya mismo mula sa kahon ng sulat, yung mga nagpapakislot sa mga kamay niya kapag binabasa niya. May naramdaman akong malamig at nakakadiring pakiramdam na kumalat sa dibdib ko. Magkano ang utang niya? Sapat ng sagot ang katahimikan ni Severin. Sa bintana ng guest house, pinanood namin sina Marcos at ang estranghero na nagdadala ng ilang kagamitan pabalik sa delivery van. Kahit ano paman ang ginagawa nila sa bahay namin, mukhang tapos na sila. Nakita kong nakipagkamay si Joachim sa 2 lalaki, 1 kilos ng isang taong nagtatapos ng isang transaksyon sa negosyo. At saka umalis ang van sa aming driveway ng kasing tahimik ng pagdating nito. Mrs. Holloway, mahinahon na sabi ni Severin. Sa tingin ko, kailangan mong makita kung ano ang ginawa nila doon. Naghintay pa kami ng 1 oras hanggang sa makasiguro kaming umalis na si Joachim sa bahay. Nakita ni Severin na umalis siya sakay ng kanyang pilak na kotse mga 20 minuto matapos umalis ang van. Marahil para sunduin ako kung saan niya inakala na ako'y nagpunta nang hindi ako bumalik sa taxi. Gamit ang susi ni Severin na hindi ko alam na mayroon pala siya, pumasok kami sa bahay sa pamamagitan ng likurang pinto. Agad na ibang-iba ang dating ng bahay kahit hindi ko maipaliwanag kung bakit. Ito pa rin ang aming tahanan. Puno pa rin ng parehong mga kasangkapan na naipon namin sa loob ng dekada ng aming pagsasama. Ngunit may isang mahalagang bagay na nagbago. Hindi nagtagal ay nahanap ko rin kung ano ang ginawa ng mga lalaki. Sa sala, maingat na nakatago sa likod ng aming mga larawan ng pamilya sa mantel ay isang maliit na kamera. Hindi ito mas malaki kaysa sa isang butones. Nakakita ako ng isa pa sa kusina. Nakalagay ito sa posisyong makakahuli sa mesa ng agahan, kung saan umiinom kami ni Joachim ng kape tuwing umaga. Ang pangatlo ay nakatago sa aming silid-tulugan, nakatutok upang makuha ang aming kama at ang pinto ng kalapit na banyo. Binabantayan nila ako, sabi ko, halos pabulong lang ang boses ko. Tumango si Severin ng malungkot. Idinidokumento nila lahat ng ginagawa nila, lahat ng sinasabi nila. Gumagawa sila ng kaso. Kaso para sa ano? Para patunayan na hindi sila kompetente na pamahalaan ang sarili nilang mga gawain. Sa opisina ni Joachim, ipinakita sa akin ni Severin ang isang bagay na nagpatuyo ng dugo ko. Sa likod ng peking likurang panel ng kanyang filing cabinet ay may mga medikal na porma, ang ilan ay nakapuno na naglalarawan ng mga sintomas na hindi ko kailanman naranasan at mga pag-uugaling hindi ko kailanman ginawa.
Pagkalito, disorientasyon, mga yugto ng agresibong paranoia, kawalan ng kakayahang makilala ang mga pamilyar na mukha o maalala ang mga kamakailang pangyayari. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Lahat ay nakasulat sa maingat na sulat kamay ni Joachim. Ilang buwan na niyang pinaplano ito, naisip ko, at naupo ako sa silya sa mesa niya. Ang biyahe sa Paris ang dapat sanang sandali ng aking pagkawala, hindi ba? Kung maliligaw at malilito ako sa banyagang bansa, upang patunayan na hindi ko na kayang alagaan ang sarili ko, seryoso ang mukha ni Severine, magkakaroon siya ng legal na batayan para ideklara siyang hindi may kakayahan na may kapangyarihang mag-atas sa kanyang pananalapi at autoridad na magpasya tungkol sa kanyang pangangalaga. Naalala ko ang institusyong pangkaisipan. Binigyang diin ni Severine ang mamahalin at diskretong Waldesrow House, isang lugar kung saan maaaring matuluyan ang mga hindi na kailangang asawa habang nakakakuha ang kanilang mga asawa ng 2 milyong mana. Isang lugar kung saan maaaring tuluyang mawala ang isang babae ng legal at permanente habang pinaniniwalaan ng mundo na siya ay tinatanggap ang pinakamahusay na pangangalaga para sa kanyang trahedyang kalagayan. Ang lalaking minahal ko sa loob ng maraming taon. Ang lalaking pinaghandaan ko ng almusal tuwing umaga at hapunan tuwing gabi. Ang lalaking humawak sa kamay ko sa libing ng aking mga magulang at nangakong mamahalin ako sa kasakitan man o sa kalusugan ay sistematikong pinlano na burahin ako sa sarili kong buhay. Habang nakaupo ako sa opisina niya, napapaligiran ng mga ebidensya ng kanyang pagtataksil, naramdaman kong may nagbago sa loob ko. Nandoon pa rin ang takot, malamig at matalim sa aking dibdib. Ngunit ngayon ay sinamahan na ito ng iba pa, isang bagay na mas matigas at mas mapanganib. Akala ni Joachim na nakikitungo siya sa isang nalilitong matandang babae na madaling manipulahin at itapon. Malalaman niya agad kung gaano siya nagkamali. Tumayo ako mula sa silya sa mesa niya at tiningnan si Severine na nakamasid sa akin ng may pag-aalalang tingin. Gaano katagal pa bago siya bumalik? Tumingin si Severine sa kanyang relo. Siguro 1 oras, baka 2. Gusto niyang ipakita na hinahanap niya sila. Mabuti, sabi ko. Mas matatag ang boses ko kaysa sa nararamdaman ko sa loob ng ilang oras dahil may gagawin tayo. Sa unang pagkakataon mula nang babalaan ako ni Severine na huwag sumakay sa taksiyang iyon, alam ko ng eksakto kung ano ang susunod kong gagawin. Gusto akong paglaruan ni Joachim sa isip ko at sa kalayaan ko. Sige, pero sa pagkakataong ito, ako ang gagawa ng mga patakaran. Ang tunog ng sasakyan ni Joachim na pumapasok sa daanan ng kotse ang nagpadali kina Severine at sa akin na bumalik sa bahay panauhin na parang mga konspirador na tumatakas mula sa pinangyarihan ng krimen. Nakarating kami ng eksakto sa oras nang biglang sumara ng malakas ang pintuan sa harapan, na yumanig pa ang mga bintana, kasunod ang boses ni Joachim na tinatawag ang pangalan ko na may bahid ng pangamba na sana ay naging totoo kung hindi ko lang ginugol ang nakaraang 2 oras sa pagtuklas kung anong klaseng lalaki talaga ang asawa ko. Lore, nasaan ka? Saan? Mula sa bintana ng bahay panauhin, pinanood ko ang asawa kong paikot-ikot sa harapang terasa namin, nakapitin ang cellphone sa tenga niya, gaya ng ginagawa niya sa loob ng maraming taon. Kahit sa malayo, nakikita ko ang pagkabahala sa kanyang mga galaw, ang pagdampi ng malaya niyang kamay sa kanyang lumusong na buhok, ang marahas na kilos niya habang kinakausap ang kausap niya sa kabilang linya. May iniuulat siya sa isang tao, mahinahon na puna ni Severine habang nakatayo siya sa tabi ko sa bintana. Malamang ay iisa rin sila sa mga taong nagpadala ng delivery van na iyon. Naramdaman ko ang panginginig na walang kinalaman sa hangin ng Disyembre na sumisingaw sa mga pader ng guest house. Ang ideya na may kinalaman ang mga estranghero sa pinaplano ni Joachim ang lalong nagpalala ng takot. Hindi lang ito basta asawang lalaking may utang sa sugal na sinusubukang makuha ang mana ng kanyang misis. Ito ay organisado, propesyonal, sistematiko. Severine, sabi ko, halos pabulong lang ang boses ko. Gaano mo nakatagal alam tungkol sa mga tawag sa telepono? Tumahimik siya sandali. Ang kanyang pagod na mukha ay puno ng pag-iisip.
Ang una kong narinig ay mga 3 buwan na ang nakalipas. Nasa opisina si Ginoong Joaquim at bahagyang nakabukas ang bintana. Isa iyon sa mga maiinit na araw ng Oktubre. Naalala mo ba? Nangunguyod ako ng mga dahon sa ilalim mismo nito at narinig ko siyang nakikipag-usap sa isang tao tungkol sa pagpapabilis ng schedule. 3 buwan habang pinaplano ko ang aming pagdiriwang ng pasasalamat at ino-order ko ang mga regalong Pasko para sa mga apo na malamang ay hindi ko na muling makikita. Pinlano ni Joaquim ang aking pagkawasak ng may maingat na pagkasalansan, na parang isang taong naghahanda para sa pagsasanib ng mga korporasyon. Ano nga ba talaga ang sinabi niya? Lalong nag-alala ang mukha ni Severin. Sabi niya, kailangang mas komprehensibo ang mga dokumento na kailangan niya ng ebidensya ng mga insidente, hindi lang mga papeles. Paulit-ulit niyang binabanggit ang mga bagay tulad ng mga kilos na hindi maipaliwanag at mga saksi na magbibigay patotoo kung kinakailangan. Tumama sa akin ang mga salita na parang pisikal na hampas, mga insidente, mga saksi, mga pahayag. Hindi lang ito tungkol sa pagnanakaw ng pera ko. Ito ay tungkol sa ganap na pagbura sa akin, pagiging isang babala sa iba, tungkol sa isang babaeng nawalan ng katinuan at kailangang protektahan mula sa sarili niya. May iba pa, nagpatuloy si Severin nang may pag-aalinlangan. Mga 6 na linggo na ang nakalipas, narinig ko siyang nakikipag-usap sa isang tao tungkol sa gamot, mga natural na suplementong maaaring magdulot ng kalituhan at problema sa memorya, mga bagay na hindi lalabas sa karaniwang pagsusuri ng dugo. Bigla kong inilapat ang kamay ko sa lalamunan nang maunawaan ko ang mga implikasyon. Ang mga bitamina, ma'am, ang mga bagong bitamina na dinadala sa akin ni Joaquim tuwing umaga sa loob ng 1 buwan. Sabi niya mabuti raw iyon para sa kalusugan ng utak, para maiwasan ang pagkalimot habang tumatanda ako. Nangilabot ako. Severin, ininom ko naman ang mga iyon ng masinop. Pilit na pilit kasi siya, labis ang pag-aalala niya sa kalusugan ko. Namutla ang mukha ni Severin. Jiang Holloway, pakiramdam ba ninyo ay kakaiba nitong mga nakaraang araw? Mas pagod kaysa dati? Nahihirapan ba kayong mag-focus? Binalikan ko ang mga nakaraang linggo at pinilit kong suriin ng mabuti kung ano ang nararamdaman ko, sa halip na ituring ang mga sintomas bilang normal na palatandaan ng pagtanda. May mga umaga na parang malabo ang isip ko. Mga hapon na hindi ko matandaan ng husto kung ano ang ginawa ko sa susi ko o kung napainom ko na ba ng tubig ang mga halaman, maliliit na bagay na inako kong bahagi lang ng pagiging magulang. Pero pinadrogahan niya ako, sabi ko. Lumabas ang mga salita ng walang tono at emosyon dahil kung hindi, sisigaw na ako. Ang asawa ko mismo ang dahan-dahang nagpapalasunog sa akin para magmukhang nalilito at makakalimutin. Sa bintana, nakita kong tinatapos ni Joaquim ang kanyang tawag sa telepono at pabalik na sa bahay. Ilang minuto ang lumipas, sumindi ang mga ilaw sa buong bahay habang hinahanap niya ako. Tinatawag ang pangalan ko nang may lumalalang pagkabahala. Kailangan nating makabalik sa loob ng bahay bago siya tumawag sa pulis, sabi ko kay Severin. Kung i-report niyang nawawala ako, baka hindi na mapigilan ang lahat. Tumango si Severin, pero nag-aalala ang kanyang mukha. Jiang Holloway, ano ang sasabihin mo sa kanya? Gusto niyang malaman kung saan ka nagpunta. Iniisip ko ang tanong na iyon sa nakaraang 30 minuto at nakarating ako sa isang konklusyon na nagulat ako sa kalinawan nito. Sasabihin ko sa kanya ang totoo o kahit isang version nito. Ma'am, sasabihin ko sa kanya na bigla akong nahilo at nalito nang dumating kami sa paliparan na hindi ko maalala kung bakit kami lilipad papuntang Paris o kung nasaan nga ba ang Paris, na napanik ako at sumakay ng taxi pa uwi pero ginugol ko ang nakaraang ilang oras na nakaupo sa bahay panauhin at sinusubukang bumuo kung ano ang nangyari sa akin. Tinitigan ako ni Severin. Gusto mong magkunwaring mayroon kang mga sintomas na sinusubukan niyang ipakita sa akin. Tama. Kung akala ni Joaquim ay mas mabilis kaysa sa inaasahan niyang gumagana ang plano niya, maaaring maging pabaya siya at magbunyag ng higit pa sa kanyang intensyon. At habang nagagawa iyon, idodokumento natin ang lahat.
Delikadong laro iyon na magkunwaring nawawala ako sa sarili habang lihim na pinananatili ang perpektong kalinawan. Ngunit iyon lang ang naiisip kong paraan para manatiling isang hakbang ang lamang kay Joaquim. Kung maniniwala siya na nagpapakita na ako ng mga palatandaan ng matinding paghina ng pag-iisip, maaaring pabilisin niya ang kanyang schedule at magkamali na magbubunyag ng buong lawak ng kanyang sabuatan. Nagkasundo kami ni Severin na magpapatuloy siya sa pagtatrabaho sa hardin na parang walang nangyari at mananatiling mapagmasid at nakapakinggan para sa mga susunod na kaganapan. Samantala, babalik ako sa bahay at sisimulan ang pinakamahirap na pagganap sa buhay ko. Nakita ko si Joaquim sa aming silid-tulugan, nakaupo sa gilid ng kama at nakahawak ang ulo sa kanyang mga kamay. Nang mahinay kong kumatok sa kuwadro ng pinto, tumingin siya pataas ng may labis na ginhawa na sa isang sandali ay muntik ko nang makalimutan ang aking nadiskubre tungkol sa kanya. "Lore, thank God, nasaan ka na?" Halos magkasakit ako sa sobrang pag-aalala. Pinabigat ko ang boses ko at nagdagdag ng bahid ng kalituhan na hindi ko naman lubos na pinagkunwari. "Joaquim, hindi ko maintindihan ang nangyari. Nasa paliparan kami at bigla kong hindi maalala kung bakit kami naroon. Mabilis siyang tumayo at tumawid sa silid para hawakan ang mga kamay ko. Iba na ang pakiramdam ng paghipo niya ngayon. Hindi nakapagpapalubag loob, kundi parang may pinaplanong malalim. "Anong ibig mong sabihin, mahal?" "Paris," sabi ko, nangingiling ang ulo na para bang gusto kong malinaw ang isip. "Paulit-ulit mong sinasabi na lilipad tayo papuntang Paris pero hindi ko maalala na nag-book ako ng biyahe. Hindi ko maalala na gusto kong pumunta kahit saan. At nang makarating kami sa paliparan, nakita ko ang napakaraming tao at ang napakaraming karatula at natakot talaga ako." Naging matalim ang tingin ni Joaquim na tila may profesional na interes. "Natakot sa ano? Hindi ko alam. Lahat. Wala. Pakiramdam ko para akong nasa lugar na hindi ko pa nakita dati, napapaligiran ng mga estranghero. At hindi ko maintindihan kung bakit sinusubukan mo akong isakay sa eroplano. Mabigat akong umupo sa kama namin at tinakpan ko ang ulo ko ng mga kamay. Sumakay ako ng taxi pa uwi pero hindi ko na matandaan kung saan ko inilagay ang susi ng bahay. Naupo ako sa bahay panauhin buong hapon. Hinihintay kang umuwi at ipaliwanag sa akin kung ano ang nangyayari sa akin. Ang katahimikan na sumunod ay napakatindi kaya narinig ko pa ang tiktak ng orasan sa pasilyo sa ibaba. Nang tumingin ako pataas, nakatitig sa akin si Joaquim na may ekspresyong hindi ko pa kailanman nakita noon. Hindi pag-aalala o pagmamahal o kahit pagkalito, kundi isang bagay na halos mukhang kasiyahan. "Mahal," sabi niya, ang boses niya ay may banayad, mapangmababang tono na ginagamit ng mga tao sa maliliit na bata o sa mga taong malulugmok sa sakit. "Sa tingin ko, mas pagod ka kaysa sa inaakala natin. Marahil dapat tayong magpa-appointment kay Dr. Meissner para masuri ka niya." Si Dr. Meissner, na naging doktor ng aming pamilya sa loob ng kinang taon at na walang dudang hindi makakakita ng anumang mali dahil wala namang mali sa akin, na nangangahulugang nagpaplano si Joaquim na dalhin ako sa ibang lugar, sa isa sa mga doktor na nabanggit ni Severin. Yaong mga dalubhasa sa paghahanap ng mga problemang hindi naman umiiral. "Sa tingin mo ba kailangan iyon?" Tanong ko na may bahid ng takot sa boses. "Siguro kailangan ko lang ng pahinga." Marahil pumayag si Joaquim pero nakikita kong umiikot ang isip niya. "Pero Lore, ang inilalarawan mo, ang kalituhan, ang problema sa memorya, ang disoryentasyon, bibon, maaaring mga palatandaan iyon ng isang seryosong bagay. Isang seryosong bagay tulad ng maagang yugto ng demensya o Alzheimer's o iba't ibang karamdaman na mangangailangan ng espesyal na pangmatagalang pangangalaga. Ang uri ng pangangalagang inaalok ng mamahaling pribadong pasilidad tulad ng House Waldesruhe." "Natatakot ako, Joaquim," sabi ko, at sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang magkunwaring totoo ang emosyon sa aking boses. Umiupo siya sa tabi ko at inilagay ang braso niya sa aking balikat.
Hinila niya ako palapit sa kanya na dapat ay isang nakapagpapagaan ng loob na kilos. Sa halip, pakiramdam ko ay nakabalot ako sa yakap ng ahas. Huwag kang matakot, mahal. Ako na ang bahala sa lahat. Titiyakin kong makukuha mo ang pinakamahusay na tulong na posible. Ang pinakamahusay na tulong na posible. Hindi ang tulong na kailangan ko dahil hindi naman ako nangangailangan ng tulong kundi ang tulong na kailangan niya para sa akin na ibang-iba namang bagay. Nang gabing iyon, naghihiga akong gising sa tabi ng lalaking aking katuwang sa higaan ng mahigit 30 taon, nakikinig sa kanyang pantay na paghinga at pinaplano ang susunod kong hakbang. Tuwing ilang oras, naririnig ko ang mahinang pag-click ng pinto ng aming silid habang binubuksan at sinasara ito na sinusundan ng mahihinang yabag sa pasilyo. Binabantayan ako ni Joaquim, tinitiyak na nariyan pa rin ako, nasa ilalim pa rin ng kanyang kontrol. Mga bandang 3:00 ng madaling araw, narinig ko siyang mahinahong nakikipag-usap sa telepono sa ibaba sa kanyang opisina. Nagtagal ang usapan ng halos 1 oras at nang sa wakas ay bumalik na siya sa kama, bahagyang mabango siya ng sigarilyo. Isang nakasanayan na sinabi niyang tinigil na niya ilang taon na ang nakalipas, ngunit tila sinimulan niyang muli kapag siya ay nasa ilalim ng stress. Sa dilim, nagsimulang maunawaan ko ang tunay na lawak ng kinahaharap ko. Hindi lang ito basta asawang lalaking sinusubukang nakawin ang mana ng kanyang asawa. Ito ay isang maingat na inihandang kampanya na naglalayong agawin sa akin ang lahat ng bumubuo sa akin bilang tao. Ang aking kalayaan, ang aking dangal, pati na ang aking pagkakakilanlan. At kung hindi ako binabalaan ni Severin, kung sumakay ako sa eroplano papuntang Paris, diretso akong mapapasok sa isang patibong na lubos na sumira sa aking buhay. Kinabukasan, dinala ni Joaquim sa akin ang aking mga bitamina kasama ng agahan, gaya ng ginagawa niya tuwing umaga sa nakaraang buwan. Sa pagkakataong ito, alam kong eksakto kung para saan ang mga iyon. "O heto mahal," sabi niya, inilagay ang mga tableta sa tabi ng aking orange juice na may parehong magaan na pagmamahal na ipinakita niya sa loob ng 34 na taon. Makakatulong ito sa iyong enerhiya. Hinayaan kong dumulas ang mga tableta sa aking palad sa halip na lunukin ang mga ito at naghintay ako hanggang sa siya'y umalis para maligo sa umaga bago ko sila ilura sa isang panyo. Pagkatapos ng sigurado na akong wala na siya, ibibigay ko ang mga ito kay Severin na nag-alok na dalhin ang mga ito sa isang kakilala niya na maaaring mag-analisa rito. Habang nakaupo ako sa aming mesa sa almusal, napapaligiran ng pamilyar na ginhawa ng aming umagang gawain, napagtanto kong ang lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa buhay ko ay isang maingat na binuong ilusyon. Ang mapagmahal na asawa, ang matatag na kasal, ang payapang pagre-retiro na aming pinlano. Wala sa mga iyon ang totoo. Ngunit hindi tulad ng biktimang inakala ni Joaquim na nalikha niya, hindi ako nalilito, hindi ako walang magawa at tiyak na hindi ako payag na tahimik na maglaho sa bangungot na inihanda niya para sa akin. Nagsimula na ang digmaan para sa aking buhay at balak kong manalo rito. Ang mga tableta na ininom ni Severin para sa pagsusuri ay napatunayan na nga ang aming hinala. Isang halo ng mga dietary supplement na may halong banayad na pampatulog at mga pampahina ng pag-iisip na magdudulot ng eksakto ng mga sintomas na sinasabi ni Joaquim na ikinababahala niya. Kalabuan ng alaala, pagkalito, hirap mag-focus. Wala sa mga ito ang lalabas sa karaniwang pagsusuri ng dugo, ngunit sapat na para magmukhang nasa maagang yugto ng demensya ang isang 44 anyos na babae. Sinasabi ng taong nag-analisa nito na medyo sopistikado raw talaga ito, sabi ni Severin sa akin habang nakaupo kami sa bahay panauhin 3 araw ang nakalipas. Sino man ang gumawa nito ay talagang alam ang ginagawa nila. Ang mga dosis ay tinantiya upang magdulot ng mga sintomas nang hindi nagdudulot ng halatang kapahamakan. Tinitigan ko ang maliit na plastik na supot na naglalaman ng ebidensya ng pagtataksil ng asawa ko. Gaano katagal bago ito mawala sa katawan ko? Mga 1 linggo, baka mas maiksi pa kung uminom ako ng maraming tubig at mag-ehersisyo ng kaunti, 1 linggo.
Sa loob ng 7 araw, kailangan kong magpanggap na nararanasan ko pa rin ang mga sintomas na unti-unting nawawala sa katawan ko habang idinidokumento ko ang lahat ng ginagawa at sinasabi ni Joachim. Para akong isang lihim na ahente sa sarili kong bahay, nagtitipon ng ebidensya laban sa lalaking nangakong mamahalin at igagalang ako hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa atin. Hindi ko nakaligtaan ang kabalintunaan. Ang kamatayan nga ang maghihiwalay sa amin. Sinisikap lang niyang ayusin ito ng iba kaysa sa napagplanuhan namin. Mrs. Holloway, maingat na sabi ni Severin, may isa ka pang kailangang malaman. Tumingala ako mula sa mga tableta at napansin ang malungkot na ekspresyon sa kanyang pagod na mukha. Sa nakalipas na ilang araw, naging ang aking angkla si Severin sa mundong tuluyan ng nabaliktad. Ang kanyang matatag na presensya at hindi matitinag na katapatan ang tanging nagpapanatili sa aking katinuan habang dinaraanan ko ang minahan na naging buhay ko. Ano iyon? Nag-research ako tungkol sa lugar na nabanggit ko, ang Waldes Row House. Hindi lang ito mahal, eksklusibo rin ito. Dalubhasa sila sa pangmatagalang pangangalaga para sa mga pasyenteng nais ng kanilang pamilya ang pagiging maingat. Anong klaseng pagiging maingat? Kinuha ni Severin ang isang maliit na kuwaderno kung saan niya naitala ang lahat ng aming natuklasan. Ang uri kung saan nagpapa-check-in ang mga pasyente pero bihira silang dalawin ng kanilang pamilya, kung saan pinananatiling kumpidensyal ang mga talaang medikal at mahigpit na kinokontrol ang komunikasyon sa labas para sa kapakinabangan ng pasyente. Parang bumaba ng 10 grado ang temperatura sa bahay panauhin. Pinag-uusapan mo ang isang lugar kung saan naglalaho ang mga tao. Ang tinutukoy ko ay isang lugar kung saan maaaring panatilihin ng walang katapusan ang mga kamag-anak na sagabal, habang nakokontrol ng kanilang pamilya ang kanilang mga ari-arian. Lahat ay ganap na legal, lahat ay nakadokumento bilang kinakailangang pangangalagang medikal. May naramdaman akong malamig at matulis na kumirot sa aking tiyan. Hindi lang pinlano ni Joachim na nakawin ang manako, pinlano rin niyang burahin ako ng tuluyan sa pag-iral, isang buhay na kamatayan na magpapahintulot sa kanya na makuha ang 2 milyong ko habang pinananatili ang kahabag-habag na imahe ng isang debotong asawa na inaalagaan ang kanyang trahedyang may sakit na asawa. Magkano ang gastos para sa ganitong lugar? Tiningnan ni Severin ang kanyang notebook. Mga $8,000 kada buwan para sa pangunahing pangangalaga. Mas mahal kung kailangan ng pasyente ng espesyal na paggamot o karagdagang hakbang sa seguridad. $8,000 kada buwan. Kahit may mana ko pa, mabilis itong mauubos. Maliban kung plano ni Joachim na pansamantala lang ang pananatili ko rito. Napanginig ang mga kamay ko nang isipin ko ang mga implikasyon. Marahil hindi lang matutuluyan ang plano, marahil ito ay isang bagay na mas masahol pa kaysa sa natural na paglala ng sakit ng isang pasyenteng may progresibong demensya. Severin, kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Ano man ang gusto ninyo, Ginang Holloway. Kailangan kong masaliksik ng mas mabuti ang opisina ni Joachim. Kung pinaplano na niya ito ng ilang buwan, tiyak na may mas maraming dokumentasyon. Mga talaan sa pananalapi, mga liham, marahil pati na isang schedule. Tumango si Severin, pumupunta siya sa poker night niya tuwing Huwebes ng gabi. Nananatili siyang wala hanggang hindi bababa sa hating gabi. Huwebes ng gabi sa loob ng 2 araw. Magbibigay iyon sa akin ng oras para maghanda, para maingat na pag-isipan kung ano ang hinahanap ko at kung paano ko ito mahahanap nang hindi iiwan ang anumang bakas ng paghahanap ko. Noong hapon na iyon, ipinagpatuloy ko ang pagganap bilang nalilitong asawa. Nang umuwi si Joachim galing sa trabaho, sinalubong ko siya sa pintuan at ikinuwento ko na nakalimutan ko kung paano gamitin ang washing machine at nakatayo ako sa silid panglaba ng 1 oras na sinusubukang alalahanin kung aling pindutan ang pipindutin. "Okay lang yan, mahal," sabi niya sa tinig na puno ng paunang pasensya. "Nangyayari yan. Bakit hindi mo na lang ako hayaang maglaba mula ngayon?" Isa na namang maliit na pagsuko ng aking kalayaan.
Isa na namang patunay na hindi ko kayang gawin ang mga pangkaraniwang gawaing bahay. Nagtaka ako kung ilan na sa mga sandaling ito ang kanyang nire-record, binubuo ang kanyang kaso piraso-piraso. Joachim, sabi ko, habang nanginginig ng bahagya ang aking boses. Natatakot ako. Ano ang nangyayari sa akin? Dinala niya ako sa sopa sa sala at umupo sa tabi ko nang may malambing na pag-aalala na sana ay nagpainit sa puso ko 1 linggo ang nakalipas. Ngayon, nakatindig ang buhok ko dahil dito. Iniisip ko na ito, Lore. Nagpa-appointment na ako para sa iyo sa isang espesyalista. Mataas ang rekomendasyon kay Dr. Schulze para sa mga pasyenteng may problema sa memorya. Si Dr. Schulze, hindi si Dr. Meissner, ang matagal na naming doktor sa pamilya na maaring siya ang magpatunay na malusog ako. Isang espesyalista na walang duda ay alam na kung anong diagnosis ang inaasahan ni Joachim mula sa kanya. Kailan? Bukas ng hapon. Konsultasyon lang. Huwag kang mag-alala. Bukas. Mas mabilis ang kanilang kilos kaysa sa inaasahan ko na nangangahulugang nauubos na ang oras ko para mangalap ng ebidensya. Kung ideklara ako ni Dr. Schulze na hindi ako nasa hustong pag-iisip, maaari akong ipapasok ni Joachim sa nursing home na Waldesruhe sa loob ng ilang araw. Noong gabing iyon, matapos matulog si Joachim, palihim akong bumangon mula sa kama at maingat na bumaba sa opisina niya. Gamit ang maliit na flashlight na itinago ko sa bulsa ng aking bathrobe, sinimulan kong sistematikong hanapin ang bawat drawer, bawat file, bawat silid kung saan maaaring nagtago siya ng karagdagang dokumento. Ang aking natuklasan ay mas masahol pa kaysa sa anumang inakala namin ni Severin. Sa isang nakasarang drawer na binuksan ko gamit ang teknik ng hairpin na itinuro sa akin ni Severin kanina, natuklasan ko ang isang kumpletong talaan tungkol sa aking kalagayang pangkaisipan mula pa 6 na buwan ang nakalipas. May mga detalyadong tala tungkol sa di umano'y mga pagkalito ko, mga pagkalingwan na hindi naman talaga nangyari, at mga biglaang pag-atake ng galit na hindi ko kailanman naranasan. Lahat ay maingat na naidokumento sa sulat kamay ni Joachim na may petsa, oras at mga saksi. Tila tumulong si Marcos sa dokumentasyon at nagbigay ng mga pahayag mula sa mga saksi na sumusuporta sa lumalalang kalagayan ko. Ayon sa mga record na ito, nagkaroon ako ng 3 magkakahiwalay na insidente sa nakaraang buwan kung saan ako ay naging marahas at hindi makatwiran at pinagbanta ko sina Joachim at Marcos gamit ang mga kutsilyo sa kusina. Purong katang-isip ito, ngunit maingat na binuong katang-isip na napakahirap patunayan na mali. Natagpuan ko ang mga liham mula sa Haus Waldesruhe na nagsimula 4 na buwan na ang nakalipas, kasama ang detalyadong plano sa pangangalaga at mga kaayusan sa pananalapi. Ang deposito lamang ay $50,000 na may buwanang bayad na $8,000 pagkatapos noon. Napirmahan na ni Joachim ang mga kontrata, ngunit ang file na may label na schedule ang nagpatuyo ng dugo ko. Yugto 1, magtatag ng pattern ng paghina ng kognitibo sa pamamagitan ng dokumentasyon at mga pahayag ng saksi. Katayuan, na kompleto. Yugto 2, medikal na pagsusuri upang kumpirmahin ang diagnosis ng demensya. Katayuan, naka-schedule sa ika-15 ng Disyembre. Bukas na ang ika-15 ng Disyembre. Yugto 3, emerhensyang pag-admit matapos ang isang marahas na insidente. Katayuan, handa. Yugto 4, paglilipat sa pasilidad para sa pangmatagalang pangangalaga. Katayuan, nakumpleto na ang mga paghahanda. Yugto 5, pag-access sa mana at halaga ng seguro. Katayuan, nakabinbin. Binuklat ko pa ang iba pang pahina hanggang sa mahanap ko ang hinahanap ko. Isang life insurance policy na hindi ko alam na umiiral. Kinuha sa pangalan ko, 6 buwan na ang nakalipas. Ang minamahal kong asawa na si Joachim ang nakalista bilang benepisyaryo at ang halagang ibibigay ay €1,000,000. Nanlalamig ang mga kamay ko habang kinukuhanan ko ng litrato ang bawat pahina gamit ang maliit na digital na camera na ibinigay sa akin ni Severin. Hindi lang plano ni Joachim na ipa-admit ako sa Waldes House.
Plano niyang mamatay ako doon para magmukhang natural na daloy ng isang trahedyang karamdaman, habang kinokolekta niya ang parehong mana at pera sa insurance ko. Kabuuan na 3 milyong euro. Sapat na para bayaran ang kanyang mga utang sa sugal at pondohan ang isang napakakomportableng pagreretiro. Ang huling dokumento sa file ay isang burador ng aking obituaryo na nakasulat sa maingat na sulat kamay ni Joaquim. Si Lore Margarete Holloway ay tahimik na pumanaw sa isang petsang hindi pa matutukoy matapos ang matapang na pakikipaglaban sa maagang yugto ng demensya. Sinalubong siya ng pagmamahal at natanggap ang pinakamahusay na pangangalaga sa oras ng kanyang pagpanaw. Umupo ako sa upuan niya sa opisina, napapaligiran ng mga ebidensya ng pinakamasalimuot na pagtataksil na maiisip ko, at naramdaman kong may nabasag ng tuluyan sa loob ko. Hindi ang espiritu ko na lalo pang tumibay sa bawat revelasyon. Ang nabasag ay ang huling bakas ng babaeng naniwala sa kabutihan ng kanyang kasal, na inialay ang kanyang buhay sa kanyang asawa, na handang baliwalain ang maliliit na kalupitan alang-alang sa kapayapaan. Ang babaeng iyon ay nawala ng tuluyan. Sa kanyang lugar ay may isang taong mas matigas, mas matalino at lubhang mas mapanganib. Kinuhanan ko ng litrato ang lahat, kinopya ko ang mga kaya kong kopyahin at ibinalik ko ang mga file sa eksaktong kinaroroonan ko sila nang matagpuan ko. Pagkatapos, umakyat ako pabalik sa itaas para humiga sa tabi ng lalaking nagpaplano ng pagpatay sa akin at ginugol ko ang natitirang oras hanggang madaling araw sa pagpaplano ng kanyang pagkawasak sa halip. Naka-schedule ang appointment kay Dr. Schulze sa 2:00 ng hapon kinabukasan. Hindi ko pa man lang umabot ng isang araw para maghanda para sa pagtatanghal ng buhay ko. Isang pagtatanghal na magdudikta kung lalabas ako sa klinika niya bilang isang malayang babae o mapapasok sa isang institusyong pangkaisipan kung saan ako'y unti-unti at tahimik na mawawala. Ngunit nagkamali si Joaquim ng malaki sa kanyang masalimuot na plano. Pinababa niya ang pagtingin sa babaeng kanyang asawa sa loob ng 34 na taon. Akala niya ay nakikitungo siya sa isang nalilitong at natatakot na biktima na tahimik na papasok sa bangungot na inihanda niya para sa kanya. Malapit na niyang matuklasan kung gaano siya nagkamali. Habang nakahiga ako sa kama at nakikinig sa kanyang payapang paghinga, ngumiti ako sa dilim. Bukas ang araw na malalaman ni Joaquim na ang kanyang asawa ay mas matindi kaysa sa kanyang inakala. At hindi tulad ng maingat niyang idinokumento na katang-isip, ang aking paghihiganti ay magiging napakatotoo. Ang klinika ni Dr. Schulze ay eksakto kung ano ang inaasahan ko. Mga muebles na mahogany at mamahaling diploma na idinisenyo upang magpahiwatig ng awtoridad at pagiging mapagkakatiwalaan. Ang klaseng lugar na dinadala ng mga pamilya ang kanilang mga mahal sa buhay upang makatanggap ng nakapanlulumong diagnosis na ihinahatid ng may propesyonal na habag. Ang hindi ko inasahan ay kung gaano siya kabata, marahil hindi hihigit sa 40 taong gulang na may matinding ambisyon na siyang nagpapadelikado sa kanya. Umupo si Joaquim sa tabi ko sa silid konsultasyon at ginampanan ang papel ng isang nag-aalalang asawa ng may profesionalismong nakapagtindig ng balahibo ko. Nakapatong nang maprotekta ang kanyang kamay sa tuhod ko habang sinasagot niya ang mga tanong ni Dr. Schulze tungkol sa mga kamakailang pangyayari sa akin gamit ang maingat na pinagsanay na pagdadalamhati. Nagsimula ang kalituhan mga 3 buwan na ang nakalipas, paliwanag ni Joaquim. Ang boses niya ay mabigat sa artipisyal na dalamhati. Sa simula, maliliit lang ang mga bagay. Nakakalimutan niya ang mga usapan namin. Nawawala siya sa oras. Naliligaw habang nagmamaneho papunta sa mga lugar na matagal na niyang napupuntahan. Tumango ng may simpatiya si Dr. Schulze at kumukuha ng tala sa akala kong bagong medikal na talaan ko. At saka kamakailan lang nagsimula ang mga agresibong pag-atake. Mga 1 buwan na ang nakalipas, natagpuan ko siya sa kusina ng 2:00 ng umaga, may hawak na kutsilyo at iginiit na may mga estranghero sa bahay namin. Nang subukan kong pakalmahin siya, binalaan niya ako.
Napakahusay ng pagganap niya, puno ng mga tiyak na detalye na mahihirap kontrahin. Ang katotohanang hindi naman talaga nangyari ang lahat ng iyon ay hindi mahalaga. Lumikha si Joachim ng ulat medikal na susuporta sa lahat ng konklusyong binayaran na kay Dr. Schulze. Ginang Holloway, humarap sa akin si Dr. Schulze na may mapangmababang kabaitang inilalaan para sa mga bata at sa mga may kapansanan sa pag-iisip. Maaari mo ba akong sabihan kung anong taon ngayon? Iyon na iyon, ang sandaling kailangan kong magpasya kung hanggang saan ko nais dalhin ang sarili kong pag-arte. Kung magmumukha akong masyadong kompetente, wala nang magiging batayan si Dr. Schulze para sa diagnosis na inaasahan ni Joachim. Ngunit kung magmumukha akong masyadong may kapansanan, maaari akong ipasok agad sa isang institusyon bago pa man ako magkaroon ng pagkakataong isakatuparan ang sarili kong plano. Pinayagan kong magpalitaw ng kalituhan sa aking muka na para bang mahirap iproseso ang tanong. Ang taon, hindi ako siguro mga 1900, nanigas ang kamay ni Joachim sa aking tuhod. Hindi ito isang nakapagpapalubag-loob na kilos, kundi senyales ng kasiyahan. Sa pananaw niya, ang aking kalituhan ay eksaktong ayon sa plano. Masasabi mo ba sa akin ang pangalan ng kasalukuyang Pangulo ng Federal na Republika? Tinitigan ko si Dr. Schulze ng blangkong tingin at saka tumingin kay Joachim na parabang humihingi ng tulong. Ako presidente ng ano? Nagpalitan ng makahulugang tingin sina Dr. Schulze at ang asawa ko. Mrs. Holloway, alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Sa tingin ko ospital ito? Sabi ni Joachim, pupunta kami sa pamimili, pero hindi naman ito mukhang tindahan. Pinayagan kong magkaroon ng iyak-iyak na tono ang boses ko, parang isang taong tunay na nalilito at natatakot. Gusto ko nang umuwi ngayon. Ayoko rito. Sinundan ito ng isang oras ng mga pagsusuring psikolohikal na sinadya kong sirain ng may maingat na pagkalkula. Pagkalipas ng 5 minuto, hindi ko na maalala ang 3 simpleng salita. Hindi ko naguhit ng tama ang mukha ng orasan na may mga numerong nasa tamang pwesto. Naging magulo ako nang hilingin sa akin na lutasin ang mga simpleng problema sa aritmetika at iginiit kong wala nang saysay ang mga numero. Samantala, nakaupo sa tabi ko si Joachim na parang tapat na asawa na sasaksihan ang trahedyang pagbagsak ng kanyang kabiyak. Nang tanungin, nagbigay siya ng karagdagang detalye tungkol sa aking kalagayan, na mas nakapagpapahamak ang bawat isa kaysa sa nauna. Ayon sa kanya, naglilibot-libot ako sa kapitbahayan tuwing gabi, nakakalimutang patayin ang mga kagamitan at nagiging marahas kapag tinutuwid sa mga halatang pagkakamali. Ang pinakamahirap, sabi ni Joachim kay Dr. Schulze habang ako'y tulala na nakatitig sa pader, ay may mga sandali pa rin siya ng kalinawan, mga panahong halos siya na muli ang dati niyang sarili. Ngunit unti-unti na itong nagiging bihira. Tumango si Dr. Schulze na parang alam na niya. Karaniwan iyon sa maagang yugto ng demensya, hindi palaging tuwiran ang paglala. Maagang yugto ng demensya, narito na ito, ang diagnosis na wawasak sa buhay ko na ibinigay ng may parehong magaan na profesionalismo na maaaring gamitin ng isang tao sa pag-uusap tungkol sa panahon. Ano ang mga pagpipilian namin? Tanong ni Joachim. Maingat niyang pinigil ang boses upang ipakita ang isang lalaking nahihirapan sa mga imposibleng desisyon. Dahil sa tindi ng kanyang mga sintomas at sa mga dokumentadong insidente ng karahasan, mariin kong inirerekomenda ang agarang pag-admit sa ospital. Ang mga pasyente sa yugtong ito ay madalas na nakikinabang sa isang nakaayos na kapaligiran na may 24 oras na pangangasiwa. Ibig mong sabihin, isang nursing home, isang mas espesyal na pasilidad. May isang napakagandang pasilidad na tinatawag na Haus Waldesruhe na dalubhasa sa mga kasong katulad ng sa asawa mo. May karanasan sila sa mga pasyenteng bukod sa paghina ng pag-iisip ay nagpapakita rin ng mga agresibong ugali. Naramdaman ko ang panginginig ng tunay na takot habang isinasara ko ang patibong sa paligid ko ng may katumpakan na parang sa operasyon. Lahat ay nagaganap ayon sa plano ni Joachim. Sa loob ng hindi lalampas sa 1 oras, pipirmahan ni Dr. Schulze ang mga papeles ng pag-admit na magbibigay kay Joachim ng legal na awtoridad
para ipadala ako sa Haus Waldesrut laban sa aking kalooban. Ngunit may kalamangan ako na hindi nila alam, ang maliit na digital na dictaphone na nakatago sa aking bag na nagre-record ng bawat salita ng kanilang sabuatan. "Doktor," bigla kong sabi, ang boses ko ay may bahid ng desperadong kalinawan na nagpalingon sa kanila. "May mahalaga akong sasabihin sa inyo." Nanginig ang kamay ni Joachim sa aking braso. Sumubsob ang mga daliri niya ng husto na nag-iwan ng pasa. "Lore, mahal, nalilito ka lang." "Hindi!" Iginiit ko, humatak palayo sa kanya ng may lakas na hindi niya inasahan. "Hindi ako nalilito. Hindi tungkol doon, doktora. May inilalagay ang asawa ko sa pagkain ko. Mga tableta na nagpaparamdam sa akin ng antok at kakaiba." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Dr. Schulze, pero napansin ko ang halos hindi mapansing sulyap na ipinasa niya kay Joachim. "Mrs. Holloway, ang mga paranoide na delusyon ay karaniwan sa mga pasyenteng may kalagayan mong ito. Ang pakiramdam na sinusubukan kang saktan ng iyong mga mahal sa buhay ay isa sa mga klasikong sintomas ng progresibong demensya. Hindi ito paranoia kung totoo," sabi ko habang hinihimas ko ang bag ko nang nanginginig ang mga kamay. "Mayroon akong patunay. Ang inalis ko ay hindi ang dictaphone na kailangan kong itago muna, kundi ang plastic na bag na may mga tableta na ipinaanalisa ni Severin. Binagsak ko ito sa mesa ni Dr. Schulze. Ito ang mga bitamina na ibinibigay sa akin ng asawa ko tuwing umaga sa nakaraang buwan. Pinatingnan ko ang mga ito sa isang independenteng laboratorio. Naglalaman ang mga ito ng mga pampatahimik at pampahina ng kaisipan na magdudulot ng eksaktong mga sintomas na naitala ninyo." Ang katahimikan na sumunod ay napakatahimik, kaya narinig ko pa ang ugong ng air conditioning sa mga pader. Nanlaki ang mata ni Dr. Schulze habang nakatitig sa bag ng gamot na para bang ito ay isang nakalalasong ahas. "Lore," maingat na wika ni Joachim, "saan mo pinatingnan ang mga gamot na ito? Araw-araw kang kasama ko sa bahay. Hindi araw-araw, Joachim, hindi bawat oras. At hindi ako kasing kalito ng akala mo." Tumayo ako mula sa aking upuan at naramdaman kong mas matatag at malinaw ang aking isipan kaysa sa nakaraang ilang buwan. Ang ulap na bumalot sa aking isipan sa loob ng ilang linggo ay sa wakas ay nawala at napalitan ng kristal na kalinawan na nagpahingang matalim at maliwanag ang lahat. "Dr. Schulze," ipinagpatuloy ko, "may isang bagay akong gustong malaman. Magkano ang binayaran ng asawa ko para makakuha ng isang napakatiyak na diagnosis ngayon? At gaano na kayong katagal na nakikipagtulungan sa Waldesrut House para mag-supply sa inyo ng mga pasyenteng gusto ninyong mawala, kasama ang kanilang mga pamilya?" Sandaling nabasag ang profesional na kapanatagan ni Dr. Schulze, sapat na para makita ko ang pagkakasala at takot sa ilalim nito. "Jiang Holloway, sa tingin ko ay nagkakaroon ka na naman ng isa pang episode. Marahil ay dapat ipagpaliban na lang natin ang pagsusuring ito sa ibang araw kapag mas matatag ka na." "Perpektong matatag ako. Salamat. Ang hindi ko lang nararamdaman ay pasensya." Muling binuksan ko ang bag ko at sa pagkakataong ito ay inilabas ko ang maliit na digital na dictaphone na inilagay ko sa mesa niya sa tabi ng bag ng gamot. Ni-record ko ang buong pag-uusap na ito, doktora. Bawat salita, kasama na ang iyong rekomendasyon na ipasok ako sa isang pasilidad na may pinansyal na ugnayan sa iyo batay sa diagnosis na ginawa mo bago mo pa man ako nakilala. Sinugod ni Joachim ang dictaphone pero mas mabilis ako, hinawakan ko ito at itinapat sa dibdib ko. 14 na taon ng pagsasama namin, Joachim, at hindi pa kita nakitang kumilos ng ganoon kabilis para sa isang bagay na hindi naman direktang nakikinabang sa'yo. "Lore, hindi mo alam ang ginagawa mo. May sakit ka. Kailangan mo ng tulong. Ang tanging tulong na kailangan ko ay ang makalayo sa'yo." Lumiko ako pabalik kay Dr. Schulze na ngayon ay mukhang sobrang hindi komportable sa mamahaling katad na armchair niya. Nagtataka ako kung ano ang iisipin ng medical council tungkol sa isang psychiatrist na tumatanggap ng suhol para magbigay ng maling diagnosis o kung ano ang sasabihin ng pulisya tungkol sa isang sabwatan para sa pandaraya at iligal na pagkakakulong. Kinuskos ni Dr. Schulze ang lalamunan ng may kaba. "Ginang Holloway, sa tingin ko ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan dito.
Dinala ka rito ng asawa mo dahil tunay siyang nag-aalala sa iyong kapakanan. Walang sino man ang nagtatangkang saktan ka. Oh, talaga? Kung ganoon, ipaliwanag mo ito. Inabot ko sa huling pagkakataon ang kamay ko sa loob ng bag at inilabas ang mga kinopyang dokumento na nahanap ko sa opisina ni Joaquim. Ang schedule, ang palitan ng sulat sa tahanan ng Waldes Rue, at ang polisiyang life insurance na hindi ko kailanman nalaman. Ipaliwanag kung bakit naitala ng asawa ko ang mga pekeng insidente ng karahasan at kalituhan sa nakalipas na 6 na buwan. Ipaliwanag kung bakit pumirma na siya ng kontrata sa nursing home na Waldes Rue at nagbayad na ng paunang bayad na $50,000 para sa pangmatagalang pangangalaga ko. At higit sa lahat, ipaliwanag kung bakit kumuha siya ng life insurance policy sa akin na nagkakahalaga ng €1,000,000 natong buwan na ang nakalipas nang hindi ko alam o pinayagan. Inilatag ko ang mga dokumento sa mesa ni Dr. Schulze na parang manlalarong poker na nagpapakita ng royal flush. Hindi ito tungkol sa aking kalusugang pangkaisipan, Ginoo. Ito ay tungkol sa pagpatay na pinagtakpan bilang pangangalagang medikal. Umarangkada ang kaguluhan sa silid. Nagsimulang sumigaw si Joaquim na ako raw ang gumawa, na sa hindi ko alam na paraan ay pinalsipika ko raw ang mga dokumento noong isa sa aking malilito na yugto. Sinubukan ni Dr. Schulze na panatilihin ang kanyang profesional na disposisyon habang halata namang kinukwenta niya kung gaano kabilis niya mapapalayo ang sarili sa lahat ng inilubog sa kanya ni Joaquim. Ngunit hindi pa ako tapos. May isang huling baraha pa akong ilalabas. Severin! Sigaw ko ng malakas patungo sa nakasarang pinto ng opisina. Makalipas ang sandali, pumasok sa silid ang tapat kong hardinero, sinundan ng 2 taong hindi ko pa nakita noon. Isang babae na nasa edad 50 na may ID card na nagpapatunay na siya ay isang social worker at isang lalaki na nakaunipormeng pulis. Tinawagan kami ni Mrs. Holloway 3 araw na ang nakalipas. Paliwanag ng social worker sa mga lalaking natulala. Nag-aalala siya na may nagsusumikap na ipakomit siya laban sa kanyang kalooban dahil sa pinansyal na dahilan. Inimbestigahan namin ang kanyang mga paratang. Sumulong ang pulis. Dr. Schulze, kailangan naming makipag-usap sa inyo tungkol sa inyong ugnayan sa Waldes Rue House at sa kahina-hinalang dami ng mga emergency admission na inyong hinawakan sa nakaraang taon. Pinanood ko habang unti-unting nabubuwag ang maingat na binuong sapot ng kasinungalingan at katiwalian na nakapalibot kay Joaquim at sa kanyang mga kasabwat. Ang maraming taon ng aming pagsasama ay nagturo sa akin kung paano basahin ang mga ekspresyon sa mukha ni Joaquim. At ang nakita ko ngayon ay purong pagkabigla nang mapagtanto niyang ang lahat ng kanyang mga biktima ay naging mga manghuhuli sa kanya. Severin, sabi ko, habang lumilingon sa lalaking nagligtas ng buhay ko sa pamamagitan ng kanyang babala tungkol sa paglalakbay sa Paris. Sa tingin ko, maaari na tayong umuwi ngayon. Habang papalabas kami ng klinika ni Dr. Schulze, narinig kong tinatawag ni Joaquim ang pangalan ko sa likuran namin. Hindi na puno ng huwad na pag-aalala ang boses niya, kundi ng hubad na paghihirap ng isang lalaking nakikita ang maingat niyang pinagplanuhang hinaharap na naglalaho. Hindi ako lumingon. Pagkatapos ng 32 taon, sa wakas ay sumusulong na ako. 6 na buwan ang lumipas, nakatayo ako sa hardin ng aking bagong tahanan at pinanood si Severino na nagtatanim ng mga buto sa gabon na akin lamang. Mas maliit ang bahay kaysa sa pinagsamahan namin ni Joaquim sa loob ng 24 na taon, ngunit tapat ang bawat sulok nito. Walang nakatagong kamera, walang lihim na dokumento, walang gamot na pinagkunwaring bitamina, kundi isang payapang munting bahay sa isang ektarya ng lupa. 40 minuto ang layo mula sa lungsod, kung saan muntik ko nang mawala ang lahat. 4 na buwan ang inabot ng paglilitis. Hinatulan si Joaquim ng 8 taong pagkakakulong dahil sa pagsasabwatan para sa pandaraya, pandarayang pang-insurance at tangkang pagdukot.
Nawalan ng lisensya sa pagiging doktor si Dr. Schulze at hinatulan ng 5 taong pagkakakulong para sa kanyang papel sa tinawag ng piskal na sistematikong pakana para lokohin ang mga matatandang pasyente at ang kanilang mga pamilya. Si Marcus, na sinasabing matalik na kaibigan at kasabwat ni Joaquim, ay umamin sa mas magagaan na mga kaso bilang kapalit ng kanyang testimonya laban sa iba. Lumabas na hindi lang tinulungan ni Marcos si Joaquim na idokumento ang mga gawa-gawang episode ko ng demensya. Kasapi siya ng mas malaking network na dalubhasa sa pagtutok sa mayayamang nakatatanda para sa sopistikadong panlilinlang pinansyal. Ang imbestigasyong sumunod sa kaso ko ay nakatuklas ng 12 iba pang biktima sa nakalipas na 3 taon. Lahat ay mga babaeng higit sa 100 taong gulang na sistematikong pinadrogahan, minanipula at dinala sa mamahaling pribadong pasilidad habang ang kanilang mga ari-arian ay inilipat sa mga kamag-anak o tagapag-alaga. Ang ilan sa kanila ay namatay sa Waldesruhe House sa ilalim ng kahina-hinalang kalagayan na iniimbestigahan ng mga federal na awtoridad. Nagtestigo ako sa bawat paglilitis at ikinuwento ko ang aking kwento ng may parehong kalinawan at katumpakan na ginamit ko para idokumento ang sabwatan ni Joaquim. Tinawag akong perpektong saksi ng mga taga-usig, kalmado, kapani-paniwala at hindi matitinag dahil sa masusing ebidensyang aking nakalap. Ang hindi nila nauunawaan ay hindi mahirap para sa akin ang magpatotoo dahil wala na akong takot. Ang takot ay pag-aari ng dati kong buhay, ng babaeng madaling magtiwala at kakaunti ang pinagtanong. Ang babaeng naging ako ay isang ganap na kakaiba. Mrs. Holloway, tawag ni Severin mula sa hardin. Dapat maganda ang pagsibol ng mga rosas na ito sa susunod na tagsibol. Mas mabuti ang lupa rito kaysa sa dati nating bahay. Ngumiti ako at ikinatuwa ko ang magaan na paraan ng pagsabi niya nito, na para bang hindi kailanman naging tanong na sasama siya sa akin kapag lumipat ako. Pagkatapos ng mga paglilitis, inalok ko kay Severin ang posisyon bilang tagapamahala ng aking ari-arian na may sahod na $3,000 bawat buwan at isang maliit na kubo sa lupain para sa kanyang sariling gamit. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay na may ginawa akong mahahalagang desisyon nang hindi nanghihingi ng payo sa iba. At pakiramdam ko, ito ang pinaka-natural na bagay sa mundo. Naging higit pa si Severin sa isang empleyado. Siya ang pinakamalapit kong kaibigan, ang aking pinagkakatiwalaan at ang taong literal na nagligtas ng aking buhay nang binalaan niya akong huwag sumakay sa eroplanong papuntang Paris. Kung hindi dahil sa kanyang pakikialam, diretso sana akong nahulog sa bitag ni Joaquim at tuluyang nawala, na para bang hindi ako kailanman umiral. Magiging kahanga-hanga ang mga rosas, sang-ayon ko habang lulubog sa isa sa mga upuang yari sa ratan na inilatag ko sa likurang terasa. Pero sa tingin ko, ang pinakagusto ko sa hardin na ito ay pag-aari namin ito. Tumigil si Severin sa pagtatanim at agad niyang naintindihan ang ibig kong sabihin. Hindi ito isang hardin na inaalagaan para sa kasiyahan ng iba, na dinisenyo para humanga sa mga kapitbahay o pataasin ang halaga ng ari-arian. Ito ay isang lugar kung saan maaari naming itanim ang gusto namin, kung paano namin gusto, nang walang pahintulot o pag-aproba ng sinuman. Malaki ang naging kabayaran sa akin dahil sa krimen ni Joaquim. Binigyan ako ng korte ng buong kabayaran para sa perang ninakaw niya, pati na rin ng danyos para sa emosyonal na paghihirap. Buo pa rin ang mana ko na ngayon ay nadagdagan ng kita mula sa pagbebenta ng lumang bahay namin at ng lahat ng gamit doon na ayaw kong panatilihin. Mas mahalaga, ang life insurance policy na kinuha ni Joaquim nang hindi ko alam ay idineklarang hindi balido dahil sa pandaraya. At binayaran ako ng kumpanya ng seguro ng karagdagang bayad ayos upang maiwasan ang karagdagang legal na aksyon. Ako ay isang mayamang babae ayon sa anumang pamantayan, sapat na mayaman upang mabuhay ang natitirang bahagi ng aking buhay ayon sa gusto ko. Ang pinili ko ay kasimplehan. Ang bagong bahay ay may 2 silid tulugan, isang banyo, isang kusina na sapat ang laki para sa pagluluto ngunit maliit para madaling ayusin at mga bintana na nakaharap sa hardin mula sa bawat silid.
Pinalamutian ko ito ng mga kasangkapan na tunay kong gusto, sa halip na mga bagay na pinili para humanga sa mga bisitang bihirang dumating. Ngayon, may sarili ng silid ang mga libro ko, nakaayos sa mga estanting ginawa ni Severin ayon sa aking mga sukat. Iilan lamang ang pinanatili kong alaala ng dati kong buhay. Wala na ang mga litrato ng kasal, syempre, pati na rin ang karamihan sa mamahaling muebles at mga pampalamuting bagay na nagkalat sa aming lumang bahay. Ang pinanatili ko ay ang mga bagay na akin pa bago ako nagpakasal. Ang porselanang pinggan ng lola ko, ang mga libro ng tatay ko, ang alahas ng nanay ko, mga bagay na nag-uugnay sa akin sa taong ako noon bago ako naging kalahati ng isang mag-asawa na hindi kailanman naging kasing totoo ng aking paniniwala. Ang kahon ng sulat sa dulo ng aking daanan ay tanging pangalan ko na lamang ang nakasulat. Lore Holloway, hindi si Ginang Joachim Holloway, hindi Ginoo at Ginang sinuman, kundi ang sarili kong pangalan. Inaangkin ang sarili kong lugar sa mundo. Paminsan-minsan ay nakakatanggap ako ng mga liham mula sa ibang biktima ng katulad na mga pakana, mga babaeng nabasa ang tungkol sa kaso ko sa pahayagan at nais ibahagi ang sarili nilang mga kwento. Karamihan sa kanila ay hindi kasing palad tulad ko. Matagumpay silang naipasok sa mga institusyon gaya ng Waldis Row House. Nasayang ang kanilang kayamanan ng mga kamag-anak na bihira nang bumisita sa kanila hanggang tuluyan silang nawala sa buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang ilan sa mga babaeng ito ay ginugol ang maraming taon sa mga institusyong pangkaisipan na na-diagnose ng mga sakit na wala naman sa kanila at binigyan ng gamot para sa mga sintomas na hindi nila naranasan. Pinahayag silang legal na walang kakayahan ng kanilang mga pamilya habang sistematikong niliquidate ang kanilang mga ari-arian, palaging may paliwanag na kailangan ng pera para sa espesyal na pangangalaga. Nagtatag ako ng isang maliit na pundasyon upang magbigay ng tulong legal sa mga biktima ng pang-aabuso sa matatanda na pinondohan mula sa bahagi ng aking kompensasyon. Hindi ito sapat upang maayos ang pinsalang nagawa sa napakaraming tao, ngunit ito ay isang simula. Tinulungan ako ni Severin na pamahalaan ang mga sulat-sulat ng pundasyon, suriin ang mga kahilingan para sa tulong, at tukuyin ang mga kaso kung saan makakagawa ng pagbabago ang interbensyon. Ang trabahong ito ang nagbigay sa buhay ko ng kahulugang hindi ko kailanman naranasan habang kasal ako. Sa loob ng 34 na taon, tinukoy ko ang sarili ko sa pamamagitan ng aking relasyon kay Joachim. Bilang kanyang asawa, kanyang sandigan, kanyang kapareha sa buhay na idinisenyo niya para sa aming dalawa. Ngayon ay natutuklasan ko kung ano ang ibig sabihin ng tukuyin ang sarili ko sa pamamagitan ng sarili kong mga desisyon, sarili kong pagpapahalaga, sarili kong pananaw kung paano dapat umandar ang mundo. Sa mga tahimik na gabi, madalas kaming umupo ni Severin sa likurang terasa, naghahati ng isang bote ng alak at pinag-uusapan ang mga pangyayari sa araw. May kakaiba ang mga pag-uusap na ito na hindi ko naranasan sa aking kasal, ang magaan na palitan ng saloobin sa pagitan ng dalawang taong tunay na nirerespeto ang kani-kanilang iniisip at opinyon. Nagre-regret ka ba? Tanong ni Severin isang gabi habang pinapanood naming lumubog ang araw sa maliit naming lupain na lubos na iniwan ang dati niyang buhay. Seryoso kong pinag-isipan ang tanong habang hinihigop ko ang aking alak at iniisip ang babaeng ako noon 6 na buwan ang nakalipas. Nanirahan siya sa mas malaking bahay, nakasuot ng mas mamahaling damit, dumalo sa mga sosyal na pagtitipon kung saan siya'y ngumingiti at nakikipag-usap ng magalang tungkol sa mga paksang hindi niya kinahihiligan. Ikinasal siya sa isang lalaki na lumalabas na pinlano ang kanyang pagpatay, ngunit naging bahagi rin siya ng isang mundong tila matatag at mahuhulaan. Hindi, ang wakas kong sabi. Hindi ko ito pinagsisisihan. Ang buhay na iyon ay nakasalig sa mga kasinungalingan. Severin, lahat ng akala kong alam ko tungkol sa aking kasal, tungkol kay Joachim, tungkol sa aking lugar sa mundo, wala sa mga iyon ang totoo. Paano mo pagsisisihan ang pagkawala ng isang bagay na hindi naman talaga umiiral? Tumango si Severin na parang nauunawaan. Nasaksihan niya ang unti-unting pagbubunyag ng tunay na pagkatao ni Joachim.
At nakita niya akong matuklasan ang lawak ng panlilinlang na humubog sa aking buhay bilang isang matanda. Nakita rin niya akong nagbago mula sa isang nalilito at natatakot na babae tungo sa isang taong kayang harapin ang posibleng mamatay sa kanya sa hukuman at ilantad ang kanyang mga krimen ng may kalmadong katumpakan. Ang meron ka ngayon ay totoo, ang simpleng sabi niya. Tama siya. Ang bahay-bukid, ang hardin, ang gawain kong ginagawa sa pamamagitan ng pundasyon, ang pagkakaibigan namin ni Severin. Lahat ng iyon ay nakasalig sa katotohanan at hindi sa ilusyon. Alam kong eksakto kung nasaan ako sa buhay ng bawat isa sa akin, kung ano ang maaari kong asahan sa bawat relasyon at kung ano ang kaya kong gawin ng mag-isa. Ang kalayaang iyon ay nakalalasing. Sa paglipas ng mga taon, natutunan ko kung ano ang pakiramdam ng gumawa ng mga desisyon batay sa sarili kong kagustuhan sa halip na sa inaasahan ng iba. Maaari akong magtanghalian sa tanghali, kung gusto ko, magbasa tungkol sa mga gulay sa halip na bulaklak buong gabi nang walang sino mang nagkomento sa paggamit ko ng kuryente. Maliliit na kalayaan, marahil, ngunit ito ay nagsanib-sanib tungo sa isang mas malaking bagay. Ang karapatang mabuhay bilang ako mismo, sa halip na bilang ideya ng iba kung sino ako dapat. Isang taon matapos magtapos ang mga paglilitis, may dumating sa akin na hindi inaasahang bisita. Nagtatrabaho ako sa hardin nang i-anunsyo ni Severin na may tao sa pintuan at gusto akong kausapin. Nakita ko sa aking beranda ang isang babae na nasa unang bahagi ng kanyang 40 gulang, kinakabahan ngunit determinado. Ginang Holloway, Sonia Martinez ang pangalan ko. Naniniwala akong sinusubukan ng aking ama na ipakomit ang aking lola upang ma-access niya ang mana nito. Nabasa ko ang tungkol sa kaso ninyo sa pahayagan at nagkaroon ako ng pag-asa. Nais kong malaman kung maaari ninyo akong tulungan. Inaanyayahan ko siyang pumasok at pinakinggan ko ang kanyang kwento na nakalulungkot na pamilyar. Isang matandang babae na may malaking kayamanan, isang kamag-anak na may suliraning pinansyal, mga misteryosong insidente ng pagkalito na tila kasabay ng pagpapakilala ng mga bagong gamot, at biglaang pagmamadali tungkol sa pangangailangan ng espesyal na pangangalaga. Ano sa palagay mo ang dapat kong gawin? Tanong ko nang matapos siya. Hindi ko alam, umamin si Sonia. Alam ko lang na hindi tama ang nangyayari sa lola ko at hindi ko alam kung paano itong pipigilin. Akala ng lahat ay nagpapaparanoid lang ako dahil hindi ko pinagkakatiwalaan ang sariling ko ama. Tiningnan ko ang dalagang ito na nagsusumikap protektahan ang isang taong mahal niya mula sa parehong uri ng sistematikong pang-aabuso na naranasan ko. Pinaalalahanan niya ako sa sarili ko noong mga kakilakilabot na araw matapos ang babala ni Severin, nang alam kong may mali ngunit hindi ko palubos na nauunawaan ang lawak ng aking kinakaharap. Ang unang kailangan mong maunawaan, sabi ko sa kanya, ay hindi ka nananarape. Kung sinasabi ng iyong kutob na may mali, magtiwala ka rito. Ang pangalawa, kailangan mong malaman na hindi ka nag-iisa. Sa sumunod na ilang oras, tinuruan ko si Sonia ng lahat ng natutunan ko tungkol sa mga eskema ng pang-aabuso sa matatanda. Kung paano ito gumagana, anong mga dokumento ang dapat hanapin, kung sinong mga profesional ang maaari niyang pagkatiwalaan, at ang pinakamahalaga, kung paano niya mapoprotektahan ang kanyang lola habang nangongolekta ng ebidensya ng pang-aabuso. Nang umalis siya ng gabing iyon, may plano na si Sonia ng kanyang gagawin at ang pangako ko ng suporta mula sa pundasyon. 6 na buwan ang nakalipas, tinawagan niya ako para sabihin na nakakulong ang kanyang ama at ligtas ang kanyang lola. Naninirahan sa sariling bahay kasama si Sonia bilang kanyang legal na tagapangalaga. Ang mga tagumpay na ito ang naging salapi ng aking bagong buhay. Bawat taong natulungan namin, bawat balak na nabunyag namin, bawat pamilyang pinanatili naming magkakasama, ay pakiramdam ko'y isang maliit na pag-aaklas laban sa uri ng mali siyang muntik na akong wasakin. Hindi ko mababalik ang nangyari sa akin, pero magagamit ko ang aking karanasan para pigilan ang kaparehong bagay na mangyari sa iba.
Nabuo namin ni Severin ang isang nakagawiang bagay na bagay sa aming dalawa. Umaga sa hardin, hapon sa pagtatrabaho para sa pundasyon, gabi na ginugugol sa pagbabasa o pakikipag-usap o simpleng pag-e-enjoy sa kapayapaan ng aming pinagsasaluhang lugar. Paminsan-minsan ay naglalakbay kami para bisitahin ang iba pang biktima ng pang-aabuso sa matatanda, dumadalo sa mga komperensya tungkol sa legal na advokasya at kung minsan ay nag-weekend trip lang sa mga lugar na matagal na naming gustong makita. Sa edad na 65, mas masaya ako kaysa dati sa edad kong 35, 45 o 55. Ang aking kasiyahan ay hindi nakabatay sa panlabas na pagkilala o sa estado ng relasyon. Nagmula ito sa simpleng kasiyahan ng pamumuhay ng tunay, ng paglaan ng aking oras at yaman sa mga adhikaing mahalaga sa akin sa mundo at ng pagiging ako mismo sa halip na nilikha ng iba. Sa ikalawang anibersaryo ng araw na binalaan ako ni Severin na huwag lumipad papuntang Paris, nagdaos kami ng maliit na pagdiriwang sa hardin. Kami lang dalawa, isang bote ng masarap na alak at isang tagay para sa buhay na aming itinayo ng magkasama. Hindi bilang romantikong magkasintahan, kundi bilang dalawang taong nagpasiyang harapin ang mundo ng tapat at tulungan ang isa't isa sa daan. Para sa mga pangalawang pagkakataon, sabi ni Severin habang itinaas niya ang baso niya. Para sa mga unang pagkakataon, itinama ko. Sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataong mabuhay ng buhay na nakalaan para sa akin. Habang papalubog ang araw sa ibabaw ng aming mga rosas, naalala ko ang babaeng ako noon 2 taon na ang nakalipas. Nalilito, natatakot, nagtitiwala sa mga taong gustong sirain siya. Ang babaeng iyon ay wala na ngayon, hindi dahil pinatay siya, gaya ng plano ni Joaquim, kundi dahil nagbago siya at naging mas matatag, mas matalino, at lubos na mas mapanganib sa mga nangaabuso sa mahihina. Nakaligtas ako. Namukadkad ako at tiniyak kong magkakaroon din ng parehong pagkakataon ang iba. Sa tingin ko, ito ay isang buhay na karapat-dapat mabuhay. Ngayon, interesado ako sa iyo na nakarinig ng aking kwento. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa aking kalagayan? Nakaranas ka na ba ng katulad na bagay? Isulat ito sa mga komento. Samantala, mag-iiwan ako ng 2 iba pang kwento sa huling screen na paborito ng channel at tiyak na magugulat ka. Salamat sa panonood. Upang magpatuloy ang mga kwentong ito at ang aming mahalagang gawain, umaasa kami sa inyong suporta. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito o nais suportahan ang aming misyon, lubos naming pahahalagahan ang anumang donasyon, gaano man kaliit. Ang inyong kabutihang loob ay tumutulong sa amin na ipagpatuloy ang pagbibigay liwanag sa madilim na sulok ng pang-aabuso sa matatanda at bigyan ng boses ang iba pang naapektuhan.